Ngayon, titingnan natin ang dalawang larawan mula nakaraang linggo. Mga larawang tila walang kaugnayan sa isa't isa. Ang isa nagtatala ng realidad, ang isa naman purong manipulasyon. Kapag naiintindihan mo ang ugnayan ng mga larawang ito, mas maiintindihan mo ang mga pangyayari. Ang mga larawang ito ay malinaw na nagpapakita ng nangyayari sa mundo ngayon, kung paano ka niloloko at kung ano talaga ang namumuo sa likod ng mga eksena. Higit pa ito sa karaniwang pagpupulong. Ipinapakita nito ang mundo kung ano ito at ang totoong pinag-aawayan. Hindi rin ito basta isa na namang peking larawang gawa ng AI. Isa na namang pantatangkang ipakita ang mundo ayon sa gusto nila. Sa mga susunod na minuto, ipapakita ko kung paano sila konektado. Ipinapakita ng dalawang larawan ang estruktura ng kasalukuyang panahon. Si Pangulong Trump kasama ang leader ng China. Sila ang tunay na mga sentro ng pandaigdigang kapangyarihan, estratehiya at tunggalian. Si Trump ay nakipagkita sa leader ng China matapos ipahayag noong nakaraang taon na kumikilos na ang Estados Unidos laban sa digmaan na inilunsad sa kanila simula ng siglong ito. Isa pa itong larawan ng matagal ng taktikang paglihis ng China at mga kasapi ng Axis na nilalayong ilihis ang ating atensyon. Ang paraan ng pagmamanipula sa iyo para paniwalaing ito ang tunay na issue. Suriin natin ang mas malapitan ng peking larawang gawa ng AI. Makikita natin dito ang batang may mga brasot binti na parang pretzel na ipinapakalat online bilang ebidensya ng kalupitan ng Israel. Pati yung cake sa picture na to, parang galing uncanny valley. Ang buong larawan ay pagsasakatuparan ng teorang uncanny valley. Kung totoong ang ganito, karami ang bilang na inaangkin nila at ganito kalaki ang trahedya sa Gaza, gaya ng iginigiit nila, bakit pa kailangan mag-imbento ng isang bata? Napaka-absurdo nito. Sana nakakatawa kung hindi lang ito bahagi ng mas madilim na pattern. Itong AI-generated na batang pretzel ay hindi aksidente. Bahagi ito ng mas malaking kampanya. Isang kampanya ng kasinungalingan na didisenyo para mag-udyok ng galit, lampasan ng kritikal na pag-iisip at manipulahin ang manunood na maniwala sa kwentong sila mismo ang binubuo. Ang pekeng larawan ay hindi lang kasinungalingan tungkol sa Israel. Kasama ito sa makinyariang nililihis ang atensyon natin sa tunay na laban. Pinananatili tayong abala sa emosyonal na palabas, habang ang tunay na geopolitical na laro ay nagaganap sa ibang lugar. Mahalaga, bahagi ito ng kampanyang nagpapalabo ng pananaw. Ano ang ibig kong sabihin sa pananaw? Tingnan natin ang sinasabi ng mga kritiko ng Israel na ang Israel o ang Jewish lobby ang nagtatakda ng mga desisyon sa pulisya ng Amerika. O mas malala pa, pinipilit ng Israel ang Estados Unidos na gawin ang gusto ng Israel. Ang paulit-ulit na pagsasabi ng ganitong pahayag ay lumilika ng isang pananaw. Kahit hindi mo pansinin ang Estados Unidos ang pinakamakapangyarihang bansa, tingnan mo lang ang simpleng realidad. Ang Estados Unidos ay mahigit 440 beses na mas malaki sa Israel sa laki ng lupa. Mas marami ng higit 34 na beses ang populasyon ng Estados Unidos kaysa Israel. Pwede rin natin itong tingnan sa ibang pananaw. Ang Israel ay humigit kumulang 0.22% lamang ng kabuuang lawak ng lupa at mas mababa pa sa 3% ng kabuuang populasyon ng Estados Unidos. Pero alin ng paraan, malinaw na ang pagsasabing hinila natin ang Estados Unidos sa digmaan o hinila natin sila sa kahit ano ay talagang katawa-tawa. May digmaan ang isinasagawa laban sa Estados Unidos sa loob ng ilang panahon na ngayon. Nariyan ang persepsyon na yon para ilihis ang atensyon palayo sa tunay na issue. Ang pagsisi sa Israel, isang bansang mas maliit kaysa sa inyo, ay isang panlilihis lamang. Ang paulit-ulit na pagsasabi ng paratang sa iba't ibang paraan ay lumilika ng persepsyon na dinadala ng mga tao. Kapag isinasaalang-alang mo ang isang paratang sa tamang perspektibo, makikita mong nakakatawa ito. Kapag nailalagay sa tamang perspektibo ang mga bagay, nagbabago ang persepsyon. Isa pang halimbawa, ang paratang na pinopondohan ng US ang digmaan ng Israel. At syempre, ang dagdag pa na sinasabi na tumatanggap ang Israel ng $3.8 bilyong na tulong na kinukuha mula sa iyong mga buwis. Nagbabayad kami ng buwis at totoo, tumatanggap kami ng tulong, walang kasinungalingan. Ganoon din naman sa ibang bansa. Walang nagsasalita tungkol dito. Nagbigay ng Estados Unidos ng $82.3 bilyong na kabuuang tulong panlabas sa mundo noong nakaraang taon. Sa 6.82 bilyon lang doon na pupunta sa Israel.
Sa kasaysayan, karaniwan na ang Israel ay tumatanggap ng mga 5% ng taunang budget ng US para sa tulong pandabas. Tinaasan ito noong 2024 matapos maipasa ang dagdag pondong militar pagkatapos ng Oktubre 7. Kaya muli, mahalaga ang perspektiba sa usaping ito. Dalawang mahalagang bagay ito. Sa tamang perspektiba, mauunawaan mo ang realidad. Sa graph na ito, halimbawa, ipinapakita ng graph na ito ang pagkakaiba ng laki ng GDP ng Israel kumpara sa Estados Unidos. Ang ekonomiya ng Israel, gaya ng nakikita natin dito, ang GDP nito ay 700 at 11.7 na bilyong dolyar. Malaking halaga ito. Pero, ikumpara mo yan sa GDP ng Amerika na 320 trilyong dolyar. Ang mga numerong ito ay lampas na sa kaya nating maunawaan. Ang 6.82 bilyong dolyar na natatanggap ng Israel ay tiyak na napakalaking halaga ng pera, lalo na para sa kahit sino sa atin. At muli, lubos naming pinahahalagahan ito. Pero hindi ko sinusubukang maliitin ito sa kahit anong paraan. Laging mahalaga ang konteksto para sa pag-unawa. At kapag tinignan mo ito sa konteksto, ito ay humigit kumulang 0.0021 ng taunang 320 trilyong dolyar ng GDP ng Amerika. Ilagay natin ito sa tamang perspektibo. Dagamit ako ng halagang madaling maintindihan. Kung pareho ang porsyento sa 1,000 dolyar, aabot ito sa mga 21 sentimo. Sentimo. Sige, maging mapagbigay tayo at sabihin natin 25 sentimos, 25 sentimos. Kapag naunawaan mo ito, maintindihan mong ang Estados Unidos ay nagbibigay sa Israel ng 25 sentimos mula sa isang grant. Dahil ganyang kalakas ang ekonomiya ng US, may inis ka ba kung magbibisay ka ng 25 sentimos sa isang tao kung may 1,000 dolyar ka? O malaki talagang halagang yan na pwedeng gamitin sa iba, pero may kondisyong hindi laging nababanggit. Tandaan, hindi tulad ng iba, kailangan ng Israel na gastusin ang 25 sentimos na tulong mula US sa Amerika mismo. Binigyan tayo ng may-ari ng tindahan ng 25 sentimos para gastusin sa kanyang tindahan. Hindi minamanipula ng Israel ang Estados Unidos, at ang perang mula sa buwis ninyo na natatanggap ng Israel ay 25 sentimos lang at bumabalik din sa inyo. Kapag tiningnan mo sa ganung perspektibo, maintindihan mo kung gaano kalaki ang panlilinlang. Maintindihan mong ang mga nagpaparada ng kanilang galit ay madalas walang alam sa totoong nangyayari at ginagamit lang ito para palakasin ang paniniwala na masama ang Israel. Gusto nilang ipaniwala sa iyo na issue lang ang digmaan ng Israel kahit may iba pang nangyayari. Babalik tayo sa larawan na nabanggit ko kanina. Ang pagpupulong na ito sa China ay hindi lang summit, kundi totoong digmaan. Hindi nyo ipinaglalaban ang digmaan ng Israel, tanga kayo. Ang katotohanang may mga tao pa ring naniniwala doon ay nagpapakita kung gaano kalalim ang panlilinlang na naganap. Sa loob ng 25 taon, tahimik na nagsasagawa ang China, mga kasapi nito sa Islamic Axis at ang network ng mga kilusang pampulitikang Islamiko na kaalyado nito sa mga bansang kanluranin ng makabagong digmaan laban sa kanluran. Sistematikong ginagawa nila ito at may malaking pasensya. Hindi ito karaniwang digmaan, kundi pandaigdigang digmaang isinasagawa gamit ang mga bagong kasangkapan. Ang digmaan sa impormasyon, presyur sa ekonomiya, mga proxy na milisya, mga operasyon sa cyber, ideolohikal na paglusot at manipulasyon ng naratibo. Ang layunin ay simple, kumbinsihin ang mga Amerikano na ang kanilang mga kaaway ay hindi kaaway, na ang kanilang mga kaalyado ay hindi tunay na kaalyado, at ang mga banta laban sa kanila ay problema ng iba. May kanya-kanyang dahilan ang mga Chino at Islam, pero iisa lang ang kaaway nila, ang kanluran, Estados Unidos at mga kaalyado nito. Matagal nilang pinahina ang kapangyarihan ng Amerika habang ang mga Amerikano ay abala sa murang produkto, libangan at mga politikong nagbubulag-bulagan. Tamaang sina sa isang bagay, hindi mo mapapansin. Iba ang paraan ng kanilang pakikidigma sa nakasanayan nating mga kwento, pelikula at palabas tungkol sa digmaang pandaigdig. Maaring iba ang anyo ng bigmaan, pero pareho ang layunin, ang maghari sa mundo. At halos magtagumpay na sila, hanggang sa pinigilan ni Trump ang takbo ng mga pangyayari. Agad nilang nakita na siya ay banta, kaya gumanti sila gamit ang mga kasangkapang ilang dekada nilang binuo. Psikolohikal na digmaan, manipulasyon ng naratibo, at ideolohikal na paglusot.
Taon ng pamumuhunan sa kanluraning universidad, marksistang balangkas at aktivistang daluyan, lahat biglang pinagana. Media na hinubog ng Marksismo at social platform na naimpluwensyahan ng dayuhang pera. Mga influencer at personalidad na inuulit lang ang hindi nila naiintindihang slogan. Pinapalambot nito ang determinasyon ng kanluran at tinatago sa publiko kung ano ang nakataya. Ang inyong mga paaralan ay iniindoktrina ang kabataan, habang ang mga tagapangalaga ng kultura ay pinapalakas ang ganitong kaisipan. Ang matagumpay na kwento ay laging may kontrabida. At sino pa ang mas babagay na kontrabida? Hulaan mo, ha? Babalikan ko yan mamaya. Ang pagpupulong sa China ay nagdadala sa atin sa mga pangyayari ng nakaraang taon. Makikita mong malinaw at consistent ang mga ginawa ni Trump mula Pebrero 28 na yung taon. Makikita mo ang isang estratehikong kumpas na nakatutok mismo sa tunay na akses ng kapangyarihan. Ang Iran ay mahalagang arena, hindi lang sa sarili nitong ambisyon o dahil sa Israel, kundi dahil sa papel nito sa mas malaking sistemang binubuo ng China. Dinawang kapangyarihan ng Iran sa gitnang silangan na sumasalungat sa mga kaalyado at impluwensya ng Amerika. Hindi lang para i-pressure ang Tehran ang maritime blockade ni Trump sa Iran. Ito ay direktang panggigipit laban sa China na umaasa sa enerhiya mula sa Iran. Isa rin itong mensahe sa Beijing ukol sa kanilang kahinaan at sa kakayahan ng Estados Unidos na maapektuhan ang ekonomiya ng China kahit walang putok ng baril. Ito ang tunay na digmaan, labang isinagawa laban sa posisyon ng kanluran sa mundo. Ang digmaang ito ay pang-ekonomiya, ideological, psikolohikal at estratehiko. At ang pagpapanggap na digmaan ito ng Israel ay isa lamang kasinungalingan sa mahabang hanay ng mga kasinungalingan na layuning panatilihing bulag ang mga Amerikano sa katotohanang sila talaga ang tunay na target. Ang Trump-Xi Summit ay hindi magalang na pangpupulong, kundi direktang banggaan ng magkaibang pananaw sa mundo. Simple lang ang gusto ni Trump, itigil ang pagpupondo ng mga Amerikano sa pag-angat ng China at ibalik ang balanse ng kapangyarihan sa Estados Unidos. Hindi tulad ng dating administrasyon na gusto ng katatagan. Nakikita ni Trump ang kahinaan ng ekonomiya ng China bilang oportunidad. Kahinaang siya mismo ang bumuo dahil sa mga hakbang na ginawa niya pagbalik sa pwesto. Dumating siya na may banta ng mataas na taripa, alam niyang mas kailangan ng Beijing ang US market kaysa kailangan ng Amerika ang mga produkto ng China. Buhay ang ekonomiya ng Iran dahil sa malaking pagbili ng langis ng China, kaya direktang naapektuhan ng China ng pag-atake ng US sa energy infrastructure ng Iran. Naunawaan ng Beijing na handang gumamit muli ng puwersa ang Estados Unidos para ipantanggol ang interes nila, mahalagang panakot sa plano nila sa Taiwan. Layunin ng summit na pigilan ng pagdaloy ng inobasyon ng Amerika sa militar ng China. Nasa sentro nito ang doktrina ni Trump na kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Ipinakita ng digmaan laban sa Iran sa China na handa ng harapin ng Estados Unidos ang mga proxy ng Beijing. Susubukan ni Trump gamitin ang krisis sa ekonomiya ng China para pilitin silang pumasok sa malaking kasunduan, magbigay ng malalaking konsesyong pang-ekonomiya at magpakita ng pagpipigil sa Russia at Iran. Sa huli, pawn lang ang Iran. Ang totoong layunin ay pigilan ang ambisyon ni Xi na gawing nanginghibabaw na superpower sa mundo ang China. Ngayon, nahaharap ang China sa matatag at nakatutok na Estados Unidos. Hindi sila handa rito. Naglaan sila ng malaking pagsisikap at kasama ng mga pamumuhunang Islamiko, napakalaking halaga ng pera para pahinain ang pagiging alerto ng kanluran sa mga panganib at pababain ang antas ng kamalayan ng mga lipunang kanluranin, lalo na ang mga intelektual at mga elite. Parang nakakalimutan nila na bagamat may ilang Amerikano na maaaring may kaparehong ugali, o dapat kong sabihin, may ilan sa mga Amerikano na may talunang at duwag na ugali tulad ng mga Europeo. Ang mismong bansa, ang Estados Unidos, ay ipinanganak ng mga taong sawang-sawa na sa Europa. Ang diwang iyon ay buhay pa rin ngayon. Bagong panahon ng pamamayani ng Amerika at bagong gitnang silangan ang sabay na umuusbong. Ganito na ang mundo natin ngayon. Isang pandagdigang digmaan na walang deklarasyon, harapang labanan o uniforme. Tanging mga naratibong ipinapakalat ng mga proxy at artipisyal na galit sa inyong mga lansangan. Ang unang hakbang sa pagtatanggol ay ang pangkilala sa pattern. Kung may bumaril sa iyo o inatake ka, alam mong sila ang kalaban. Dapat mong ipantanggol ang sarili at alisin ang banta.
Pero kung magsisimula silang gumawa ng mga kasinungalingan, lumika ng pananaw na sumasalungat sa malinaw at simpleng katotohanan at sabihin sa iyo na ang ideolohiya sa likod ng kagustuhang sirain ka ay hindi tulad ng iniisip mo. Na hindi naman lahat sila ay ganon, na ang lipunan mo talaga ang problema at sanhi na ang anumang pagpuna sa kanila ay rasismo daw. Habang sinusuportahan at pinupondohan sila ng media at mga intelektual ninyo na pinupondohan nila, kinukwestiyon pa nila ang tama mong alam. Kapag laging nangangaral at pinapahina ang mga pagpapahalagang nagbuklod sa lipunan mo at inililihis ang atensyon mo sa mga guni-guning banta, mahirap silang hamunin. At iyan ang nangyayari. Matapos ang mga larawan at lahat ng ipinakita ko, nais kong talakayin ang pag-atake sa Israel at mga Hudyo na nagaganap na yon sa kanluran. Kontrabida ang ginawa nila para sa kwento. Dapat tayo mag-alala sa pagmamanipula ng pananaw dahil alam nilang makakalusot sila rito. Dahil sa klima ngayon, anumang nagpapakita sa Israel bilang halimaw ay agad pinaniniwalaan. Walang tanong-tanong, walang kailangang beripikasyon. Walang pag-aalinlangan, puro galit lang na walang filter, agad-agad. Bagaman nyo ito ng anti-Hudyo na tinatago bilang malasakit sa kapwa. Muling inilalarawan ng mga Hudyo sa klasikong di makataong ideolohikal na paraan sa pang-textbook na paraang Marksista na pinopondohan ng mga Islamist sa kultura at media. Bilang mga puting kolonisador at nakatataas na etnikong mananakop, itinuturing na hindi lehitimo at mapanlipol ang kanilang pagtatanggol sa sarili. Ang kanilang galit at mapagmalinis na pagkagalit ay dahil sa sinasabing genocide ng Israel sa Gaza na yon. Matagal na umiikot ang kwentong ito bago pa ang ikapito ng Oktubre. Unang lumitaw ang akusasyon ng genocide sa Gaza noong 2014 sa Operation Protective Edge. Sa linggong ito, 5 taon nang nakalipas. Muling lumitaw ito sa Defensive Shield Operation nang nagkaroon ng karahasan ng mga Arabo sa Israel at sinuportahan sila ng Hamas sa pagpapaputok ng libu-libong misil laban sa Israel. Sa parehong pagkakataon, matapos atakihin ng Hamas ang Israel, ginamit ang akusasyon ng genocide para pigilan ang tugon ng Israel sa pamamagitan ng internasyonal na presyon. Muling isinigaw ito noong Oktubre 8, isang araw matapos ang masaker na kanilang ginawa. Habang abala pa ang Israel sa pakikipaglaban sa Hamas, na sumalakay sa mga sibilyang lugar ng Israel at nagsagawa ng sistematikong paglipol sa bawat mamamayang Israeli, bago pa may nangyari sa Gaza, isinisigaw na nila ang salitang genocide. Habang ang mga gawaing terorismo laban sa Israel ay pinagpapalusot bilang paglaban. Ang dating panawagan para sa karapatan ng mga Arabo sa sariling pagpapasya at kompromiso ng mga Hudyo sa lupa, kapalit ng kapayapaan ay naging dahilan ngayon ng hindi lang pagkakait sa karapatan ng mga Hudyo sa sariling pagpapasya, kundi pati hayagang panawagan ng paglipol sa kanilang estado. Sa totoo lang, ito ay estratehikong matalino dahil ang mga Hudyo ang pinakamadaling target. Alam ko na iniisip ng mga hangal sa kanluran na sila'y bayani, nagre-rebelde, nagwawagayway ng bandila at nagpo-post ng pahayag. Gusto kong makita kung maglalakas loob silang gawin ang mga iyon laban sa mga itim ngayon o magsulat ng anuman tungkol kay Muhammad. Tingnan natin kung matatapang pa sila. Ang mga Hudyo ang nagbibigay ng emosyonal na gatong na kailangan para pukawin ang masa. Dahil dito, nabubuo ang mga pampulitikang organisasyon, pumapasok ang pondo mula ibang bansa, at nagkakaroon ng mobilisasyon ng aktivista, mga demonstrasyon, pagruradikal at karahasan. Habang abala ang lahat sa Israel, nanawagan ang mga kilusan na gawing pandaigdigan ng intifada at gawing ideolohikal na pag-aalsa sa buong mundo ang panrehiyong tunggalian. Nagdudulot ito ng kaguluhan sa kaluran, pati USA at mga kaalyado. Ang Muslim Brotherhood na ipinagbawal sa maraming bansa sa gitnang silangan dahil sa nakikitang banta ay malaya pa rin kumikilos sa kanluran gamit ang ibang pangalan at imahe. Sa Estados Unidos, ang mga grupong tulad ng KIR ay nagpapakilalang tagapantanggol ng karapatang sibil, pero iniiwas ang pansin mula sa sarili nilang network at ibinabaling ito sa AIPAC. Parang mas pinapalabas na panganib ang paglahok ng mga Hudyo sa politika kaysa sa mga banyagang radikal na relihiyosong organisasyon na sumasalakay sa Estados Unidos. Ang paglaban sa Israel ay hindi basta pagpuna sa mga pulisiya nito. Layunin nilang ipagkait ang aming karapatang umiral, alisin kami sa pamilya ng mga bansa at gawing pariah state ang Israel.
Isang bansang dapat ihiwalay, parusahan at alisin sa lehitimong diskurso. Para sa marami na nagkakalat ng akusasyon, hindi layunin ang iligtas ang buhay ng mga Palestino. Ito ay para patayin ang Estadong Hudyo. At patuloy na pagkalat ng kasinungalingan. Sa bawat artikulo, tulad sa New York Times ngayong linggo, nagbibigay sila ng parangal at ipinagdiriwang pa ang mga sinungaling. Kaya kung mismong di umano'y kagalang-galang na media outlet ay gumagawa ng ganitong kasuklam-suklam na mga bagay, bakit pa tayo magugulat na parang nabibigyan ng loob ang mga influencer at karaniwang tao na gawin din ito sa sunod-sunod na reel at post sa social media? Minsan ay imbento lang ang ganitong paratang. Sinunog ng buhay ang batang ito. Kagabi matapos tamaan ng rocket mula Israel ang kanyang sasakyan sa Timog, Lebanon. Nasa likod ng sasakyan ang batang may berdeng mata at blondeng buhok sa Timog, Lebanon nang tamaan sila ng rocket na pinundohan ng Amerika o Europa habang nagmamaneho ang kanyang ama. Pagkatapos silang dalawa kasama ang bata ay nasunog ng buhay. Hindi ito kailanman nangyari. Ginamit ang batang ito para sa emosyonal na epekto. Si Peter Conley o Baby P, gaya ng natatandaan ng ilan, ay pinatay sa England noong 2007 ng kanyang mga magulang. Gaano kaya kasuklam ang mga taong ito? Kapag hindi sila gumagamit ng AI para gumawa ng mga paratang, inaangkin naman nila ang ibang trahediya at gumagawa ng maling akusasyon na sinasadya nilang ipakalat para siraan ang Israel. Ito ang mga makabagong blood libel. Ang mga masasama at siraulong mapanirang tao na ito ay laganap sa mga plataforma ng social media. Laging may dahilan, katuwiran at bagong kwento para pagtakpan ang dating galit. Matagal nang inaatake ang mga Hudyo bago pa nagkaroon ng Israel, bago pa naimbento ang salitang Palestina at bago pa nagkaroon ng sigalot na itinuturo. Inatake kami dahil daw pinatay namin ang kanilang Mesiyas. Inatake dahil hindi namin pinansin ang kanilang propeta. Inatake dahil sa itim na salot. Inatake dahil masyado kaming naiiba. Inatake dahil masyado kaming nakibagay. Inatake dahil masyado kaming kapansin-pansin. Inatake dahil masyado kaming hindi napapansin. Inatake dahil sa mga trabahong pinasukan namin. Inatake dahil tumanggi kaming pasanin ang ilang responsibilidad. Inatake dahil lang sa pag-iral namin. At ngayon inaatake kami dahil tumatanggi kaming sumuko at magpatalo. Dahil ipinagtatanggol namin ang aming sarili dahil nabubuhay kami. Kaya kapag sinasabi ng mga tao na komplikado ito o kailangan nating maintindihan ang konteksto o hindi ito nagsimula noong Oktubre, 7 sang-ayon ako. Hindi nga ito nagsimula noong Oktubre 7. Hindi rin ito nagsimula noong 48. Hindi ito nagsimula noong ika-20 siglo, kundi noong umiral ang mga Hudyo bilang isang sambayanan. Ngayon, tingnan natin ang mga kaganapan sa gitnang silangan. Alam kong hindi ka na magugulat sa mga hindi naiuulat na nangyayari sa Syria. Si Dr. Eddie Cohen, Israeli expert sa gitnang silangan na ipinanganak sa Lebanon, ay nag-aalala sa sitwasyon sa Syria. Ayon sa kanya, ang Syria ay dumadaan sa Islamistang nasyonalistikong transisyon, mas matatag sa seguridad, ngunit walang personal at relihiyosong kalayaan, at may panganib sa mga minorya. Sabi niya, naging isang estadong may iisang denominasyon at relihiyon ang Syria, pinamumunuan ng mga grupong Arab ang Sunni. Hindi nagdala ng ginhawa sa mga taga-Syria ang pantanggal kay Assad. Sa halip, ISIS ang namuno. Sa una, sina Al-Julani at ang mga grupong nagpabagsak kay Assad ay nagpakilalang Islamiko, pero hindi ekstremista at nag-alok ng alternatibo kay Assad at sa mga moderate na rebelde. Ngunit ang lumitaw na realidad ay mas radikal pa. Ang Syria ay patuloy na dumaranas ng matinding kaguluhan, hindi lang dahil sa mga masaker laban sa mga Alawite noong Marso 2025 at sa mga Druze noong nakaraang taon, kundi pati sa malalim na pagbabagong panlipunan. Ang bansang secular sa ilalim ng pamilya Assad ng 60 taon ay nagiging malataliban na estadong Islamista. Sabi niya, kabilang sa mga palatandaan ang gender separation sa paaralan, paghihigpit sa bentahan ng alak, at ang mas nakababahalang edukasyon na nag-udyok laban sa minorya, Hudyo at kanluran. Nagbabala si Dr. Cohen na lumalaki ang buong henerasyon sa Syria sa ideolohiyang impluensyado ng ISIS na tulad ng Hamas pero mas malawak sa hilagang hangganan ng Israel. Sumusunod ang Syria sa yapak ng Afghanistan, mabilis na islamisasyon ang nangyari matapos bumagsak ang secular na rehimen. Ang bagong konstitusyon ay naglalagay ng lahat ng dating secular na institusyon sa ilalim ng batas Islamiko. Sa ilang lugar, pinalitan ng mga korte ng Sharia ang secular na hukuman.
Para sa Israel, nangangahulugan ito ng bagong henerasyong lumalaki na may galit sa Israel, matinding pakikiisa sa mga Palestinian at tinuturuan ng mga pro-ISIS autoridad kung paano atakihin ang mga Hudyo at minorya tulad ng Druze at Alawite. Sinipi ko ang artikulo ni Dr. Cohen dahil walang tumatawag sa Europa na i-boycott ang Syria o magparusa sa rehime ng ISIS doon. Ngunit nagpatupad ang EU ng parusa ngayong linggo laban sa mga Hudyo sa Judea at Samaria, hindi dahil sa karahasan o pag-uusig, kundi dahil gusto nilang manirahan sa lupaing bahagi ng aming ninunong bayan. Ngayon sa Israel, ipinagdiriwang namin ang Yom Yerushalayim, Araw ng Jerusalem. Tatapusin ko ito sa pagsasabi ng ngayon sa kalendaryong Hebreo na palaya ang Jerusalem matapos ang 2,000 taon sa digmaang 6 na araw. Mayong araw natupad ang siping mula Zacarias 8, isang propesya mahigit 2,500 taon na ang nakalipas. At sisipi ako. Ito ang sabi ng Panginoon, babalik ako sa Sion at maninirahan sa Jerusalem. Pagkatapos, tatawagin ng Jerusalem na tapat na lungsod at ang bundok ng Panginoong makapangyarihan ay tatawaging banal na bundok. Ayon sa Panginoong makapangyarihan, muling upo sa lansangan ng Jerusalem ang matatandang lalaki at babae. Bawat isa ay may tungkod dahil sa edad. Mapupuno ng mga batang naglalaro ang mga lansangan ng lungsod. Totoong ang nangyayari ito. Kapag pinag-uusapan natin ang Sionismo, ito ang ibig nating sabihin ang pagbabalik sa Jerusalem gaya ng ipinropesya. Paulit-ulit na nating naranasan ito sa maraming henerasyon, ngunit hindi nawala ang paniniwala nating babalik tayo sa Jerusalem. Ibinahagi ng pamilya ko ang pangarap ng mga Sionistang makabalik sa Israel. Ang aking lolo, si Daniel ben Mashiach Gulel. O ang anak ni Mashiach ay ipinanganak at lumaki sa Afghanistan. Ang pamilya ko ay mahigit 1,000 taon nang nanirahan doon, pero hindi nawala ang pangarap nilang makabalik sa Israel. Ang aking lolo na nasa Afghanistan mahigit 100 taon na ang nakalipas, ay narinig na ang pagbabalik ay talagang nangyayari, na ang Sionismo na tinatawag sa buong mundo ay para sa amin ay pangarap ng pagbabalik. At tinawag niya ang kanyang mga kapwa Afgan na bumalik sa lupain ng Israel, sa Jerusalem. At ginawa niya yon noong 1921. Lumipat sila ng aking lolo sa tuhod sa Jerusalem, at doon nagtayo ng tahanan. Ipinanganak ang aking ina sa lumang lungsod ng Jerusalem ayon sa kanilang pangarap. Pagkalipas ng ilang taon, sumunod ako rito matapos pakasalan ng ina ko ang aking ama. Tumira kami sa Estados Unidos ng ilang taon bago niya kami dinala pabalik dito. At ako mismo ay may pribilehiyo na hindi lang manirahan sa Jerusalem, kundi pati na rin ang aking mga anak na ipinanganak sa Jerusalem, mga ikatlong henerasyon ng mga taga-Jerusalem. Ngayong linggo, dahil ng sinabi ko, ay anibersaryo ng 6 na araw na digmaan. Noong linggo iyon, ibinalik ng Israel ang kanilang mga karapatan sa lupain ng Israel, Judea at Samaria. At ang pinsan ko, si Rami Gulel na pumanaw na ngayon, siya ay isang paratrooper. Sila ang henerasyon ng paratrooper na nagpalaya sa Jerusalem. Pinalad kaming siya ay kabilang sa salinlahing Hudyong nagpalaya sa Jerusalem. At kasulod niya, ako mismo at ngayon ang anak ko ay naging mga paratrooper din sa IDF, ang Israel Defense Forces, ang militar ng mga Hudyo na wala tayo sa loob ng 20 siglo. Ngayon, nandito na ulit tayo. Ngayon, hindi lang natin tinutupad, kundi kaya na rin nating ipaglaban ang pangarap na yon, di tulad ng 2,000 taon ng mga Hudyo. Dahil ang bayang walang hanggan ay hindi natatakot sa mahabang paglalakbay. Ama Netzach, Lomi Fachid, Midirich Auka. Ako si Daniel Seaman, samahan niyo ulit ako sa Straight Up sa JNS TV Studios, Jerusalem, Israel sa susunod na linggo.